Tahimik ang buong bahay tuwing hating gabi. Sa labas, humuhuni ang kuliglig at tumahampas ang malamig na hangin sa mga bintana. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, may isang tunog na hindi mapakali ang binatang si Ramil. 18 anyos. Ito ay ang mahinang hikbi mula sa silid ng kanyang stepmom na si Althea. Hindi niya maintindihan kung bakit gabi-gabi ay umiiyak ito. Mula nang ikasal sa kanyang ama, naging mabait naman si Althea, mainhin, mapagmahal at halos kasing edad lamang niya. Ngunit sa tuwing sasapit ang hating gabi, nagiging misteryosa ang babae. Isang gabi, hindi na nakatiis si Ramil. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kwarto. Pinakinggan na mahinang iyak at marahang pinihit ang siradora. Laking gulat niya nang makita si Althea na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang isang lumang kahon at luhaang nakatitig sa isang litrato. "Stepmom," mahina niyang sambit. "Bakit po kayo umiiyak?" Nagulat itong si Althea. Agad itinago ang kahon. Ramil, anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Ngunit ramdam ng binata na may mas malalim na dahilan. Simula noong gabing iyon, hindi na mapakali si Ramil. Ano kaya ang laman ng kahong iyon? Sino ang nasa litrato? At bakit ganoon na lamang ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng kaniyang madrasta? Kinabukasan, sinubukan niyang magtanong. "Stepmom, kanina ko pa po gustong itanong, sino yung lalaki sa litrato kagabi?" tanong niya. Nanlamig si Althea. "Ramil, may mga bagay na hindi mo dapat malaman, lalo na't delikado," sabi nito. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nababahala. Gabi-gabi pa rin niyang naririnig ang hikbi ni Althea. At gabi-gabi rin siyang palihim na pumapasok sa silid para bantayan ito. Sa una isang simpleng pag-aalala. Ngunit kalaunan ay parang misyon na niya ito. Hanggang isang gabi, nahulog mula sa kahon ng ilang papel. Kinuha ito ni Ramil. At doon siya natigilan dahil nakita niya ang mga dokumentong formal. May mga perma at selyo ng gobyerno. At isang pangalang nakasulat doon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakasulat doon ang pangalang Marco. Dahil doon ay hindi na nakatiis si Ramil. Sino si Marco? Bakit nasa mga dokumentong ito ang pangalan niya? At bakit parang itinatago niyo? Tanong niya. Sa halip na magalit, bumigay si Althea sa bigat ng damdamin. Tumulo ang luha nito at naupo sa gilid ng kama. Si Marco. Siya ang una kong asawa. Isang sundalo. Namatay siya sa isang misyon. Ngunit bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang kahon na ito. May laman itong pera para sa aming kinabukasan. At higit sa lahat, ebidensya ng katiwalian sa loob ng militar. Naluluwang sabi ni Althea. Namilog ang mata ni Ramil. Kaya pala, gabi-gabi kayong umiiyak, sabi niya. Tumango naman si Althea. Oo, hindi ko alam kung paano ito hahawakan. Natatakot akong gamitin ang laman ng kahon. Kapag lumabas ito, baka ako ang madamay. At pati ikaw, sabi ni Althea. Ngunit hindi alam ni Althea, habang binubuksan ni Ramil ang isa pang dokumento, ay may mas masakit siyang nadiskubre. Sa listahan ng mga sangkot sa katiwalian, naroon ang pangalan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Ramil habang hawak ang papel. Hindi siya makapaniwala. Ang pangalan ng kanyang ama, si Don Ernesto, ay malinaw na nakasulat sa listahan ng mga sangkot sa katiwalian. Parang gumawa ang mundo niya. Ang ama na kanyang iniidolo na siyang nagsakripisyo raw para sa kanilang pamilya ay isa palang kasabwat sa maruming gawain. Ramil, mahinang tawag ni Althea. Nakikita ko sa mata mo. Nabasa mo na hindi ba? Sabi nito. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, inilapag niya ang papel at napaupo. Stepmom, totoo ba ito? Ang tatay ko,
Isa siya sa mga kriminal na tinutukoy dito? Tanong niya. Tumulo ang luha ni Althea. Ayokong ikaw makadiskubre. Pero oo, kasama siya. Isa siya sa mga taong binantayan ni Marco noon. Isa siya sa dahilan kung bakit hindi na nakabalik ng boy ang asawa ko. Umiiyak na sabi ni Althea. Lumipas ang ilang araw na hindi mapakali si Ramil. Wala siyang masabi sa kanyang ama. Sa tuwing mag-uusap sila, parang may tinik sa kanyang lalamunan. Anak, bakit parang tuliro ka nitong mga nakaraang araw? Tanong ng ama habang sabay silang kumakain. Wala ho pa, marami lang iniisip sa eskwela. Sabi niya. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Althea at ang pangalan ni Marco. Hanggang isang gabi, nagpasya siyang muling pumasok sa kwarto ni Althea. Stepmom, bulong niya. Hindi ko kayang itago ito. Gusto kong ipaglaban ang iniwan ni Marco. Kung may ebidensya, dapat lumabas ang lahat. Nagulat si Althea. Ramil, hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi basta-basta mga taong sangkot. Kung mabunyag ito, baka ikaw pang unahin nilang patayin. Ngunit mariin ang tinig ng binata. Kung tutuloy pa sila sa kasalanan, mas maraming madadamay. Mas gugustuhin ka ng akuin ng panganib kaysa manatiling bulag. Kinabukasan, sinundan ni Ramil ang kanyang ama sa bayan. Gamit ang sariling cellphone, palihim niyang kinuna ng larawan ng mga taong kausap nito. Mga lalaking formal ang pananamit, ngunit halata sa kilos na may tinatago. Sa isang sulok ng kapihan, narinig niya ang usapan. Siguraduhin mong wala nang ibang makakaalam ng mga dokumento. Wika ng isa. Wala kayong dapat ipag-alala. Sagot naman ng kanyang ama. Nasa akin ang lahat ng hawak. Walang makakagulo sa atin. Sabi pa nito. Halos mabitawan ni Ramil ang cellphone. Maliwanag na may tinatago ang kanyang ama. At kung totoo ang lahat ng narinig niya, mas lalong delikado ang buhay ni Althea. At pati na rin niya. Pag-uwi, agad siyang nagtungo sa kwarto ni Althea. Stepmom, tama ka. Hindi natin sila pwedeng kalabanin nang walang plano. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na ako mananahimik. At doon nagsimula ang panata ng binata na ipaglaban ang katotohanan kahit laban pa sa sariling dugo. Simula nang marinig ni Ramil ang usapan ng kanyang ama at mga kasabwat, naging mapagmatsyag siya. Ngunit hindi lang pala sila ang nagmamasid. Isang gabi, habang pauwi siya galing eskwela, napansin niyang may lalaking nakaitim na jacket na tila sumusunod sa kanya. Sa bawat kanto, sa bawat takbang, hindi nawawala ang presensya ng estranghero. Pagdating sa kanilang bahay, dumiretso siya sa kwarto ni Althea. Stepmom, may sumusunod sa akin. Ramdam ko. Nanlaki ang mata ni Althea. Sabi ko na nga ba, nakapansin na sila Ramil. Kailangan na natin mag-ingat. Hindi na ligtas sa mga gabi. Kinagabihan, hindi na siya pumasok sa kwarto para bantayan si Althea. Sa halip, nagpalipas siya ng buong magdamag sa pasilyo, hawak-hawak ang kahoy na pamalo. Handa sa anumang mangyayari. Kinabukasan na may kumatok sa kanilang bahay. Isang matandang lalaki na may matalim na mga mata at tikas militar. Althea, wika nito. Ako si General Sebastian. Kaibigan ako ng yumaong si Marco. Ako rin na nagbigay sa kanya ng misyon bago siya napatay. Nagulat si Althea at Ramil. General, paano niyo kami natagpuan? Tanong ni Althea. Alam ko na ang lahat. Nabasa ko sa mga ulat na nakuha ni Marco. At alam ko ring delikado kayo ngayon, Ramil. Lumingon siya sa binata. Ikaw ang nakarinig ng lihim ng iyong ama. Ibig sabihin, ikaw na ang susunod na tatargetin. Sabi ng matanda. Nanlamig si Ramil. Ngunit sa halip na umatras, tumayo siyang tuwid. Kung ganoon, mas lalo kong ipaglalaban ang iniwan ni Marco. Hindi ko hahayaang manahimik na lang. Napangiti ang general. Matapang ka, iho.
Ngunit kailangan mo ng disiplina. Hindi tapang lang ang puhunan dito. At mula noon, naging gabay nila si General Sebastian. Nagbigay ng mga payo kung paano makakaiwas sa panganib at paano dahan-dahang masisiwalat ang katotohanan. Ngunit hindi pa man sila nakakapagplano ng maayos, dumating na ang panganib. Isang madaling araw, biglang yumanig ang pintuan ng bahay. Sunod-sunod na malalakas na kalabog at sigaw ng mga lalaking armado. "Buksan niyo to! Alam naming nasa inyo ang kahon!" Agad na kinuha ni Ramil ang kahon mula sa ilalim ng kama ni Althea. Ngunit alam niyang hindi ito ligtas doon. Sa kanyang mabilis na pag-iisip, itinago niya ito sa loob ng lumang orasan na nakasabit sa sala. Pagpasok ng mga lalaki, sinalubong sila ni General Sebastian na may hawak na lumang baril. "Wala kayong makukuha rito!" Matapang nitong sigaw. Nagkaroon ng tensyon. Pinilit siyang gipitin ng mga armado. Ngunit sa sigaw ni Ramil at tapang ni Althea, nagawa nilang makatakas sa likod ng bahay at tumakas patungo sa kakahuyan. Habang tumatakbo, ramdam ni Ramil ang bigat ng kahon sa kanyang dibdib. Hindi lang literal na bigat, kundi bigat ng responsibilidad at panganib na kanilang dala. Matapos ng pagsalakay, nakarating sina Ramil, Althea at General Sebastian sa isang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Doon muna sila nagkubli pansamantala. Habang nagpapahinga, lumapit si Ramil kay Althea. "Stepmom, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo." Nag-init ang mga mata ni Althea. "Ramil, ikaw na lang ang tanging karamay ko. Ang tapang mo, ang nagbibigay lakas sa akin. Kahit delikado, naniniwala akong malalampasan natin ito." Sa gabing iyon, habang nagbabantay si Ramil, ramdam niya ang titig ni Althea mula sa madilim na sulok. Hindi nila masabi, ngunit pareho nilang alam. Unti-unti nang lumalalim ang kanilang damdamin. Kinabukasan, dumating ang oras na kailangan buksan nila ang kahon. Nasa loob nito mga dokumento. Mga papeles na naglalaman ng mga bank account, blueprint ng mga lupang nakaw, at lista ng mga pangalan ng opisyal na kasabwat. Ngunit higit sa lahat, may isang sulat na nakalagay sa kahon. "Althea, kung sakaling mamatay ako, ipagkatiwala ko sa iyo at kay Ramil ang lahat ng ito. Ang anak ko magpapatuloy ng laban." Napatigil si Ramil. "Anak? Pero akong anak niya?" Nagugulo ang tanong ni Ramil. Si Ramil pala ay anak ni Marco. Nagkaanak pala ito sa kauna-una niyang asawa. At pangalawa lamang pala na naging asawa niya itong si Althea. Sa katunayan ay ampun lamang pala si Ramil. At ngayon ay nalaman na niya ang katotohanan. Tumango si Althea. "Oo Ramil, hindi mo man siya nakasama na matagal. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng kanyang misyon," sabi ni Althea. Nanikip ang dibdib ni Ramil. Ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito, naramdaman niyang buo ang kanyang pagkatao. Hindi na siya basta binata lamang. Isa siyang anak ng bayani. Sa kasamang palad, nadiskubre rin ng kanyang ama ang kanilang pinagtataguan. Sa isang gabi ay narinig nila ang mga yabag ng maraming kalalakihan. "Ramil!" sigaw ng kanyang ama mula sa labas ng kubo. "Lumabas ka! Hindi ka makakatakas! Isuko mo ng kahon at kalimutan mo ng lahat!" Pero sa halip na matakot, humakbang si Ramil papalabas. "Tay, hindi ko kayang sundin ang kagustuhan mo. Ang mga kasalanan ninyo ay dapat nang matigil." Matapang nitong sigaw. Nanlaki ang mata ng kanyang ama. "Pinili mong landas ang pagkakanulo, anak. Hindi mo alam ang pinapasok mo." "Hindi ako traidor, tay," maring sagot ni Ramil. "Ikaw ang nagtaksil sa bayan. Ikaw ang nagtaksil sa amin." Nagkaroon ng putukan at kaguluhan. Sa gitna ng labanan, muntik na tamaan si Althea.
Ngunit nasalo siya ni Ramil. Kahit pamuntik na siyang tamaan ng bala, ay pinilit niyang iligtas si Althea. Matapos ang engkwentro, sugatan si Ramil. Inalagaan siya ni Althea. Pinunasan ng dugo sa kanyang braso. Sa pag-aalaga, hindi na nila napigilan ang bugso ng damdamin. Ramil, baka ito lang huling gabi natin. Bulong ni Althea. Hinawakan ni Ramil ang kanyang muka. Kung ganoon, hayaan mong sa uling pagkakataon, ipadama ko kung gaano kita kamahal. Nagtagpo ang kanilang labi. Puno ng takot ngunit mas matindi ang pagmamahal. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan nila ang sandaling nagbibigay lakas at pag-asa. Kinabukasan dumating ang hudyat ng huling laban. Pinangunahan ni General Sebastian ang isang maliit na grupo ng mga dating sundalo na handang tumulong. Ngayon ang oras, kapag hindi natin sila pinigilan, tuluyang makakalat ang kasakiman, sabi ng matanda. Dinala nila ang kahon at mga ebidensya upang ipresenta sa korte at media. Ngunit bago pa man sila makarating, sinalubong na sila ng grupo ng kanyang ama. Mas marami, mas armado. Naging madugo ang engkwentro. Isa-isang bumagsak ang mga sundalo ni Sebastian. Ngunit patuloy ang kanilang paglaban. Sa gitna ng putukan, pinrotektahan ni Ramil si Althea, hawak-hawak ang kanyang kamay. Sa wakas, naggarap muli ang mag-ama. Ramil, anak, isuko mo ng lahat. Ako ang iyong ama. Sigaw nito habang nakatutok ang baril. Ngunit mariin ang tinig ni Ramil. Hindi na kita ama. Ang tunay na ama ko ay si Marco. At pinaglaban niya ang bayan. Hindi pinagsamantalahan. Nagkaroon ng putok. Sa uling sandali, si General Sebastian ang sumalo ng bala upang iligtas si Ramil. Bago pumikit ang matanda, bumulong ito. Ipagpatuloy mo ang laban iyo. Ikaw ang pag-asa. Huling sabi nito. Sa uli, nalantad ang mga kasalanan ng kanyang ama at ng mga kasabwat nito. Nailabas sa publiko ang lahat ng ebidensya. Nadakip ang kanyang ama at nahatulan. Si Ramil at Althea, bagaman sugatan, ay muling nakahanap ng katahimikan. Sa ilalim ng lumang punong kahoy kung saan sila unang nagtagpo, nagawakan sila ng kamay. Natapos na, Ramil. Wika ni Althea. Ngayon, malaya na tayo. Ngumiti ang binata. Oo, stepmom. At kahit ano pang sabihin ng mundo, hindi ko ikakaila ang pagmamahal ko sa iyo. Nagyakap sila, puno ng pag-asa. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan. Ang katotohanan at pag-ibig ang naging panlaban nila sa dilim. At sa uli, natutunan ni Ramil na ang pagiging anak ay hindi nasusukat sa dugo lamang, kundi sa tapang, sa prinsipyo, at sa pag-ibig na handang magsakripisyo para sa tama. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.